Dahil magulong isip ay nagpa siya si Patricia na mag-hike sa Marlborough Hills. Malapit lang yun sa kanila. Kapag medyo mabigat ang kanyang dinadala, ay inaakyat niya ang Marlborough Hills at doon isinisigaw ang problema. Nagkakamping siya roon hanggang umaga para masilayan ang Sea of Clouds. Para sa kanya ay simbolo yun ng pag-asa. Dati-rati ay kasama niya roong mag-hike ang ama, ngunit pumanaw na ito. 2 taon na ang nakakaraan. Siya na lamang, ang nanay, at ang bunsong kapatid ang magkasama sa buhay. Nitong mga nakaraan ay kinakapos na naman sila sa pera. Pagkatapos ay sabay-sabay pa ang bayarin. Nagkasakit pa si Pinong, ang 10 taong gulang niyang kapatid. Hindi alam ni Patricia kung bakit parang trip ng tadhana na bigyan siya ng problema. Hindi pa tapos ang isa, ang may panibago na naman. Hindi niya alam kung saan pa siya rarakit para lang makaahon-ahon sila sa hirap. Nagtambak din kasi ang utang nila noong nagkasakit ang kanyang tatay. Sobrang laki ng bayarin sa ospital. Hindi pa siya tapos ng kolehiyo kaya anong magandang trabaho ang pwede niyang kunin. Magandang panahon nang magsimulang mag-hike si Patricia, ngunit nasa kalagitnaan na siya ng dumulimang ulap. Hindi niya alam kung may forecast ng pagsama ng panahon pero parang wala naman. Kapag minamalas ka nga talaga. Ani sa sarili at naghanda ng bumaba. Mukhang hindi niya masisilayan ng Sea of Clouds. Pababa na siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo siya para sumilong muna sa kung saan, ngunit nadulas siya. Nasprain pa ang bukong-bukong niya. Kapag tinamaan ka naman talaga ng lintik. Inis niyang bulalas. Gusto na niyang magwala. Bakit ba napakamalas niya? Naiiyak na siya dahil kahit anong pilit niyang maglakad ay nahihirapan siya. Ilang minuto na siyang nakayakap sa katawan ng isang puno nang may mamataan siyang papalapit. Isang matangkad na lalaking may bitbit na malaking camping bag. Okay ka lang, miss? Tanong ng lalaki sa baritono nitong tinig. Nakadama siya ng relief nang makita ang lalaki. Hindi siya nag-iisa. Nakahinga siya ng maluwag. Naspray ng bukong-bukong ko. Nakangiwing sabi niya sa lalaki. Kaya mo pa bang maglakad? Tutulungan na kita bago ako mag-set up ng tent. Meron akong first aid kit dito. Hindi na nag-inarte pa si Patricia. Sumama siya sa lalaki kahit iika-ika siya. Nang makakita na sila ng pwesto kung saan ito pwedeng mag-set up ng tent, ay nanatili na sila roon. Mag-set up muna ako ng tent para may masilungan tayo. Mukhang hindi agad hihinto ang ulan. Sabi pa nito sa kanya. Tumango naman si Patricia at pinanood lang ang lalaki sa ginagawa. Mukhang bihasa itong camper. Madali lang para rito ang mag-set up ng tent kahit na ito lamang mag-isa. Madalas kang mag-camping ano? Anya sa lalaki nang nasa loob na sila ng tent. Oo, backpacker kasi ako. Hobby lang naman. May dala ka namang damit ano? Bihis ka muna, masyadong malamig dito. Basang-basa ang damit mo eh. Sumunod si Patricia, ngunit napatda siya nang buksan ang bag niya. Wala roon ang pamalit niya. Naiwan pa yata niya sa bahay dahil sa dami ng iniisip niya. May problema ba, miss? Tanong ng lalaki sa kanya. Naiwan ko pala ang pamalit ko. Nahihiya niyang tugon. Ganun ba? Diyan sa bag ko merong extra t-shirt. Kumuha ka na lang. Medyo malaki nga lang siguro sa'yo pero pwede na yun kaysa wala. Baka magkasakit ka pa kung hindi ka magpapalit. Dahil nangangatog na sa ginaw ay sinunod niya ang lalaki. Tumalikod ito para makapagbihis siya. Hanggang hita ang t-shirt nito sa kanya. May suot naman siyang cycling shorts kaya okay na siguro yun. Sa loob ng tent ay binigyan siya nito ng first aid para sa sprain. Napalunok si Patricia nang hawakan nito ang paa niya. May kung ano sa mainit nitong palad na nagpapawala sa kanya ng wisyo. Ano pala ang pangalan mo? Tanong niya sa estranghero para alisin sa isip niya ang kung ano-anong bagay. Ino. Anong lalaki saka tumingin sa kanya at ngumiti. Ikaw? Patricia. Sagot naman niya. Pero Isha ang tawag sa akin ng lahat. Natawa ang lalaki. Ang ganda-ganda ng pangalan mo tapos Isha ang tawag nila sa'yo. Natawa na rin si Patricia. Sinabi mo pa. Nagkwentuhan sila ni Ino habang inoobserbahan ang panahon. Mukhang hindi titila agad ang ulan. Anang lalaki. Bababa na nga sana ako ng bundok nang madulas ako. Madilim na, hindi na advisable nang bumaba pa. Tugon naman ng lalaki. Okay lang ba sa'yong nakistay ako rito? Walang problema, malaki namang tong tent ko.
Marami rin akong dalang pagkain. Kasya yun sa atin hanggang bukas. Hindi man naisigaw ni Patricia ang problema niya sa peak ng Marlboro Hills. Pakiramdam niya ay nabawasan ng bigat dahil may kasama siya ng araw na yun. Estranghero man si Ino sa kanya, ay para na silang matagal na magkakilala sa pag-aasikaso nito sa kanya. Ibinahagi pa nito sa kanya ang dala nitong pagkain. Magse-celebrate sana ako sa peak ng Marlboro Hills. Nagdala pa ako ng beer. Hindi pala ako makakarating dun ngayon. Napapailing na sabi ng lalaki. Pwede mo namang inumin yan kahit wala ka sa peak. Gusto mo? Alok nito sa kanya ng isang lata ng beer. Dahil malamig ang panahon ay tinanggap niya ang beer. Kahit paano siguro ay makababawas yun sa lamig na nanunuot sa kalamnan niya. Bakit mag-isa kang nag-hike? Tanong ni Ino habang umiinom sila ng beer na hindi malamig. Hindi ko naman to first time. Dati ay kasama ko si tatay. Kaso wala na siya. Namatay siya 3 years ago. Sorry. Anang lalaki. Ikinunot niya ang ilong. Okay lang. Kahit paano naman nakamove on ako. Paminsan-minsan lang, malungkot pa rin. Hindi ko pa nararanasan pero alam kong masakit mawala ng magulang. Hindi ko ma-imagine kapag nawala ang isa sa mga magulang ko. Makaka-move on kaya ako? Anang lalaki. Wala naman tayong choice kundi tanggapin na lang. Kung ano-ano pa ang napagkwentuhan nila at hindi nila namalayang nakailang lata na rin sila ng beer. Kung hindi pa sumakit muli ang paa ni Patricia ay hindi sila titigil sa pag-inom. To the rescue agad si Ino, pero parang mali ang naging paghawak nito sa paa niya. Isisisi na lang ni Patricia sa beer ang init na dumaloy sa kanyang paa patungo sa buo niyang katawan. Sa tingin niya ay hindi lang siya ang nakadama niyon. Dahil nang mag-angat ng tingin ang lalaki, ay nakita niya sa mga mata nito ang emosyong katulad ng kanya. 10 years later. Hindi ba't sabi kayo wag na wag kayo magtitinda ng sampagita? Lahat naman ginagawa ko Mangiyak-ngayak na sermon ni Patricia sa mga anak. Lahat ginagawa ko para maibigay ang mga pangangailangan nyo. Hindi nyo kailangan magtinda-tinda ng kung ano-ano sa lansangan. Ang bigat-bigat ng puso niya. Naaawa siya sa mga anak niya kapag nakakita niya ang mga itong nagtitinda ng kung ano-ano malapit sa Immaculate Heart of Mary. Kung hindi pa siya napadaan doon ay hindi niya malalaman na nagtitinda na naman ang triplets ng sampagita. Gusto lang naman namin tulungan ka, nanay. Anang panganay sa triplets na si Nathaniel. 9 na taong gulang lang kayo. Galit na sabi ni Patricia. Ang iniintindi niyo lang dapat ay ang pag-aaral niyo. Hindi naman po masama ang pagtitinda ng sampagita Katwiran ni Kael. Ito ang mahilig mga twiran sa triplets. Wala akong sinabing masama. Ang sinasabi ko, anong klase akong ina kung hahayaan ko lang kayong pakalat-kalat sa labas? Alam ba ninyo kung anong nararamdaman ko ngayon? Gusto na talaga niyang maiyak sa klase ng buhay nila. Ang babata pa ng mga anak niya, ngunit alam na ng mga ito kung gaano sila kahirap. Alam niyang dapat siyang matuwa dahil mature mag-isip ang mga anak niya sa kabila ng edad ng mga ito. Ngunit hindi niya maiwasang maawa sa triplets. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ina. Sorry po, nanay. Nakalabing sabi naman ni Azrael. Ito ang bunso sa triplets at pinakamalambing sa lahat. Nang yakapin siya ng 3 ay napahagulgol siya. Hindi yun ang buhay na gusto niya para sa mga anak. Ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi siya makaangat-angat sa buhay. Walang tatay ang triplets dahil hindi niya kilala ang tatay ng mga ito. Ang alam lang niya ay Ino ang pangalan ng lalaki. Ngunit yun na yun. Nang magising siya sa tent kinabukasan sa Marlboro Hills ay wala na si Ino. Pero kasalanan din naman niya. Bumigay siya sa lalaking noon lang niya nakilala. Isang linggo matapos ang pagkikita nila ay nalaman niyang may sakit sa puso ang nanay niya. Lumuwas sila ng Maynila para makapagpagamot sa Philippine Heart Center. Dahil madalas silang kailangang naroon, ay nagpasya silang lumipat na lang sa Quezon City kahit estranghero ang lugar na yun sa kanila. Doon na rin niya nalamang buntis siya. Hindi na niya alam kung paano niya kinaya ang lahat. Kung ano-ano ang itininda niya makaraos lamang, makaipon ng pampanganak at maibili ng gamot ang nanay niya. Hanggang hindi siya namamalimos ay okay lang sa kanya. Hindi sagana sa material na bagay ang triplets dahil ang mga pangunahing pangangailangan lang ang kaya niyang i-provide para sa mga ito. Ganoon pa man ay hindi naman lumaki ang mga itong may galit sa kanya. Sa totoo lang ay ang kapakanan pa niya ang iniisip ng mga ito palagi.
Please lang, Nathan, Kael, Azrael, huwag na kayong magtinda ng sampagitan malapit sa simbahan. Hindi niyo ako kailangan tulungan. Okay lang ako. Tinutulungan naman ako ng Tito Pinong niyo, di ba? Pero kaya naming makatulong, Nay. Giit ni Kael. Kinurot niya ang pisngi ng anak. Mag-aral na lang kayong mabuti. Yun lang, malaking tulong na sa akin yun, mga anak. Hindi ka naman si Wonder Woman, Nanay. Kailangan mo rin ng tulong namin. Giit ni Nathan. Kay titigas ng ulo ng mga anak niya. Hindi ako si Wonder Woman. Si Darna ako. Tingnan nyo, kamukha ko si Angel Locsin. Pabirong sabi na lang niya sa mga bata para manahimik na mga ito. Saka na ninyo ako tulungan kapag tapos na kayo sa pag-aaral. Kapag dumating ang araw na yon, hindi na ako tatanggi sa tulong nyo. Hindi siya sigurado kung pinakinggan siya ng mga anak niya. Dahil sa totoo lang, matitigas ang ulo ng mga ito pagdating sa paghahanap buhay. Hindi na nga niya ipinaririnig sa mga ito ang mga reklamo niya sa bayarin. Dahil sa tuwing ginagawa niya yon, ay kung ano-ano ring trabaho ang pinapasok ng mga ito sa murang edad. Kung ano-ano itinitinda, at kung minsan ay nagtatrabaho pa bilang dishwasher sa karinderya na malapit sa kanila. Hindi rin naman makatanggi ang mga pinapakiusapan ng triplets dahil sadyang makukulit ang mga ito at magaling makisama sa mga kakilala. Isyang! Isyang! Napangiwi si Patricia nang marinig na may tumatawag sa kanya mula sa labas. Sa tinis ng tinig ay kilala na niya yon. Si Aling Celia yon, ang landlady nila. Huminga muna siya ng malalim bago nilabas ang ginang. Aling Celia, medyo malilate lang ako ng bayad sa bahay. Inuna ko kasi po ang kuryente. Pero hindi naman matagal, 3 araw lang. Bigyan mo lang ako ng 3 araw na palugit. Pakiusap niya sa ginang na mukhang kontrabida sa teleserye. Nakadaster lang naman pero con todo ang kolorete nito sa muka. Ko, diyan ka na naman Isyang. 3 araw, 3 araw. Baka 30. Panunuplan nito sa kanya. Promise, Aling Celia, 3 araw lang. Mahina ngunit mariin niyang sagot. Nakakahiya kasi sa mga makakarinig niyang kapitbahay. Nagmuntong hininga ang landlady at inirapan siya. Sige, babalik ako rito makalipas na 3 araw. Siguraduhin mo may pambayad ka nun, Isyang ha? Huwag mong aksayahin ang pagod ko, mainit pa naman. Opo, Aling Celia, salamat. Pag-alis ng ginang ay agad na siyang tumalikod para pumasok sa loob ng bahay. At nakita niya ang triplets na nakasilip sa screen door. Narinig na naman ng mga itong may problema siya sa pera. Kailangan na niyang ihanda ang sarili niyang mastes kung sakaling malaman na naman niyang naghanap ng pagkakakitaan ng mga ito. At ganoon na nga ang ginawa ng triplets kinabukasan. Pumuslit na naman ang 3 sa lola ng mga ito habang nasa trabaho si Patricia. Ang sabi ni nanay ay huwag tayong magtinda ng kung ano-ano. Hindi naman tayo magtitinda dito Sabi ni Kael sa mga kapatid. Oo nga Azrael, rarakit lang tayo sa car wash ni Manong Herman. Hindi naman niya sasabihin kay nanay na rumaki tayo rito. Segunda naman ni Nathan. Pero kapag nalaman to ni nanay, siguradong lagot na naman tayo sa kanya. Sabi ni Azrael sa dalawa na kanina pa kontra sa mga kapatid. Aliw na aliw naman si Ino habang pinapakinggan ng 3 batang magkakamuka habang nagtatalo ang mga ito. Apo niyo po sila? Tanong ni Ino sa may-ari ng car wash. Hindi, sagot ng matandang lalaki. Kapitbahay lang, gusto raw nilang rumakit. Pinagbigyan ko na at nakakaawa naman. Maigi na yan kaysa kung ano-anong ginagawa nila sa lansangan. Pwede ko bang sa kanila palinis ang kotse ko? Oo naman sir, matutuwa ang mga yan. Nilapitan ng may-ari ang triplets. Hoy triplets, may customer na kayo. Huwag na kayong magtalo-talo riyan. Excited na lumapit ang triplets sa matandang lalaki pagkatapos ay itinuro nito ang sasakyan ni Ino sa mga bata. Ayusin niyo ang paglilinis, nariyan ang may-ari. Anito, saka siya itinuro sa triplets. Nilingon siya ng 3 at saka nginitian. Hindi alam kung saan nanggaling ang bilis ng tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nilang 4. Para bang may connection silang siya lang ang nakakakita. Para ring nakikita niya ang kabataan niya sa mga ito. Pero syempre, inisip na lang niya na may mga tao naman talaga na magkakamuka. Habang pinagmamasdan ng 3 na nililinis ang sasakyan niya, ay napansin niya ang sombrerong nakatali sa maong shorts ng isa sa 3. Pamilyar ang sombrero na yon. Nakita na niya yun noon. Kahawig na mawawala akong sombrero.
Sa isip-isip niya. Nilapitan niya ang tatlo. Hindi siya makatiis na patingin-tingin lamang. Ang babata pa ninyo para magtrabaho. Nasaan ang mga magulang nyo? Tanong niya sa mga ito. Nasa trabaho po si nanay. Maya-maya pa po yun uuwi. Sabay-sabay na sagot ng triplets. Hindi ba kayo nag-aaral? Tanong niya ulit. Nag-aaral po. Kakauwi lang po namin galing sa school. Si Azrael ang sumagot. Kayong tatlo lang ang nasa bahay habang nasa trabaho ang nanay nyo? Hindi po. Kasama po namin dun si Lola. Yung tito naman po namin nasa trabaho rin. Ang tatay nyo nasan? Nagkatinginan ng tatlo. Maya-maya ay may isa sa mga ito sumagot. Wala po kaming tatay. Sagot naman ni Nathan. Oh, I'm sorry. Anya sa mga ito. Okay lang po, hindi naman po namin siya hinahanap eh. Napangiti si Ino. Napaka-mature na mga batang ito mag-isip. Ilang taon na kayo mga bata? 9 po, magte-10 po ngayong taon. Sabay-sabay ulit na sagot ng triplets habang abala sa paglilinis ng kotse ni Ino. Talaga? Kailan ang birthday nyo? Sa August po, sagot ni Kael. Malapit na pala. Anya. Hindi niya alam kung bakit pero nag-e-enjoy siyang kakwentuhan ng mga bata. Ano pala mga pangalan nyo? Ako po si Nathan. Anang pinakamatangkad sa triplets. Ako po si Kael. Sagot ng isa. Ito ang may sombrerong katulad ng kanya. Ako naman po si Azrael. Pakilala naman ng pinaka-chubby sa tatlo. Magkakamukha ang mga ito pero sigurado si Ino na hindi siya magkakamali sa pangalan ng mga ito. Dahil may kanya-kanya mga itong karakteristik na unique. Ako si Ino. Pagpapakilala niya sa sarili. Habang nililinis ng mga ito ang sasakyan niya ay wala siyang tigil sa pakikipagkwentuhan sa mga ito. Nalaman niyang kaya rumarakit sa car wash shop ang tatlo ay dahil narinig ng mga itong kulang ang pambayad ng nanay ng mga ito ng renta ng bahay. At ayaw niya kayong magtrabaho kaya sinabihan niya ang may-ari ng car wash na huwag kayong isusumbong? Natatawang tanong niya sa mga bata. Opo, sagot ni Kael. Ayaw po talaga ni nanay na nagtatrabaho kami. Siya raw si Darna kaya huwag namin siyang tulungan. Naghagik-hikan ang tatlo kaya natawa na rin siya. Ewan niya kung saan nanggagaling ang saya ng puso niya habang kausap ang tatlo. Pero alam niyo, tama naman ang nanay niyo. Ang babata niyo pa para magtrabaho. Payo niya sa mga bata. Kaya na po namin. Mas okay po tumutulong kami kaysa wala kaming ginagawa habang nahihirapan si nanay. Ani Nathan. Na-amaze si Ino sa mindset ng bata. Hindi siya makapaniwala na may mga batang ganoong kataas ang level ng maturity. Dahil natutuwa siya sa mga ito, ay binigyan niya ang mga ito ng malaking tip. Bukod pa roon ay niyaya niya ang mga itong kumain sa katabing kantin ng car wash. Okay lang po ba talaga? Nagniningning ang mga matang tanong ni Azrael sa kanya. Ito ang pinaka na-excite nang sabihin niyang nais niyang ilibre ang mga ito ng merienda. Oo naman, tara. Nagpatiuna na siya sa kantin. Umorder siya ng pansit at soft drinks at isang pack ng puto. Kumain silang apat habang nagkakwentuhan. Nagtatawanan pa sila nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ng triplets habang nakatingin sa pinto ng kantin. Si nanay! Lagot! Bulalas ng tatlo. Kung takot ang naramdaman ng tatlo, siya naman ay matinding gulat. Kilala niya ang babae. Hinding-hindi niya ito malilimutan. Now he know kung bakit pamilyar ang sombrero ng isa sa triplets. Naiwan niya yun noon sa tent at malamang itinago ni Patricia. Kayong tatlo, ang titigas talaga ng ulo nyo. Bulalas ni Patricia nang sunduin ng triplets sa kantin na katabi ng car wash. May nakapagsabi sa kanyang rumarakit sa car wash ang tatlo. Nang dumating siya sa car wash ay sa kantin naman siya itinuro. Doon nga niya natagpuan ang mga anak. Sinasabi na nga ba niya at maghahanap na naman ng pagkakakitaan ng mga ito dahil narinig na kulang ang pambayad nila sa renta. Hindi talaga kayo Naputol sa hangin ang lahat ng naisabihin ni Patricia nang mapansin ng isang lalaking kasamang kumakain ng triplets. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam kung nananaginip siya o ano. Ni sa hinagap ay hindi niya akalaing magtatagpo pa ang mga landas nila ni Ino. Patricia? Gulat ding sabi ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Naaalala pa pala nito ang pangalan niya. Pasensya ka na, pauuwiin ko lang tong mga bata.
Sa bahay ko na sila sa sermonan. Binalingan ni Patricia ang triplets. Tumayo na kayo riyan mga bata. Uuwi na tayo. Pinandilatan niya ang mga ito ng mata. Patricia, sandali. Pigil sa kanya ni Ino, ngunit hindi siya makalingon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Natataranta ang utak niya. Sa puntong yun ba ay sasabihin na niya sa lalaking anak nito ang triplets? Hindi niya sigurado. Baka mamaya ay hindi pa siya nito paniwalaan. Anong mararamdaman ng triplets kung i-deny ang mga ito ng harap-harapan ng sariling ama? Sa susunod na lang tayo mag-usap, Ino. Anya sa lalaki nang hindi man lang ito nililingon. Hawak ang kamay ng mga anak ay naglakad sila pa uwi. Binilisan niya ang lakad kahit nagre-reklamo ang triplets. Hindi talaga kayo marunong makinig. Paninermo niya sa mga ito habang naglalakad sila. Nasa bahay na sila at pinauna na niya ang triplets sa pagpasok sa loob nang mapansin niyang nakasunod si Ino sa kanila. Ano ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong niya sa lalaki. Nasaan ang tatay ng mga bata, Patricia? Bakit hindi kanya tinutulungan sa pagpapalaki sa kanila? Imbes ay tanong ng lalaki. Close ba tayo para tanungin mo ako ng ganyan? Inis na tanong niya sa lalaki. Sa mga sandaling yon ay nangingibabaw sa kanya ang galit. Isang dekada na ang nakakaraan, pero hindi pa rin mabuburas sa kanyang iniwan siya nito sa kasukalan. Nagising siyang wala na ito at hindi na muli pang nagpakita. Bumalik ako sa Sagada pagkalipas ng ilang buwan, pero hindi na kita makita. Anang lalaki na nagpatahimik kay Patricia. Bakit? Tanong niya kapagawan. Dahil hindi mo lang ako nakapagpaalam sa'yo. Nagmamadali akong umalis nun dahil kailangan ako ni Daddy. Inatake siya sa puso at nag-hysterical ang mami ko. Nataranta na rin ako kaya hindi ko na nagawang magpaalam sa'yo. I know it's too late, but I want to say I'm sorry, Patricia. Tumango siya, ngunit malamig pa rin ang ekspresyon ng mukha. Okay na yon, kalimutan na natin. Sige na, makakaalis ka na. May mga bata pa akong kailangang sermonan. Taon-taon ako bumabalik sa Sagada sa pagbabaka sakaling makita ka. Hindi kasi natin nabigyan ng closure yung nangyari sa atin noon. Habol ng lalaki. Closure? Nangyari? Anong nangyari? Nagmuntong hininga si Ino. Ikakaila mo pa bang ebidensya na may nangyari sa atin noon sa Sagada? Parang huminto ang daigdig para kay Patricia. Bakit hindi mo ako hinanap, Patricia? Bakit hindi ko humingi ng tulong sa akin? Tanong ni Ino. Hinanap? Paano? Hindi ko alam ang buong pangalan mo. Mahina ngunit mariin niyang tugon. Hindi ko rin alam kung may asawa ka na, kung may pamilya ka na. Ang nangyari sa atin noon, bugsulang ng damdamin. Sa dami ng pinagdadaanan ko ng mga panahong yun, sa tingin mo ba iuunahin ko pang hanapin ka? Hindi rin agad nakatugon si Ino. Napagtanto marahil nito na tama siya. Gusto kong makilala ang mga anak ko, Patricia. Maya-maya ay sabi nito. Paano ka nasisiguradong anak mo sila? DNA testing na dapat mong nire-request ngayon. Anya sabay irap sa lalaki. Alam naman niyang hindi siya dapat magalit sa lalaki. Una sa lahat, ginusto nila ang nangyari sa Sagada. Pangalawa, may kasalanan din siya dahil hindi siya nag-ingat. Nagpadala siya sa bugso ng damdamin. Pangatlo, hindi naman alam ni Ino na nabuntis siya at may responsibilidad to sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ay hindi niya pa rin maiwasang magalit dahil hindi mo lang ito nag-iwan ng pagkakakilanlan sa kanya. Noong panahong yun ay ang baba ng tingin ni Patricia sa sarili. Pang one night stand lang siya. Yun ang paulit-ulit na umaandar sa isip niya. Isa pa, pagod na pagod siya sa loob ng isang dekada sa dami ng problema, sa dami ng responsibilidad. Kay Ino niya ngayon na ibubunton ang lahat. Wala siyang masisisi eh. Pakiramdam niya ay pasa niya ang buong daigdig sa loob ng isang dekada. Wala siyang panahong magpahinga dahil maraming nakapatong sa balikat niya. Let's do that. I'm willing to do the DNA. Ani Ino. At kung anak mo nga sila, anong gagawin mo? Babawi ako sa lahat ng panahong wala ako sa buhay nila. Kung may pamilya ka na, mas maigi na lang sigurong kalimutan mo na lang na nag-usap tayo ngayon. Ayokong makagulo sa inyo, Ino. Kahit may pamilya na ako, responsibilidad ko pa rin ang mga anak ko. Giit nito. So, may pamilya ka na nga? Pinilit ni Patricia na itago ang pagkadismaya. My girlfriend. Pag-amin ni Ino. At least honest.
sa loob-loob ni Patricia. Makakagulo kami sa inyo. I'll talk to her. Ako na bahala ron. Maiintindihan naman niya siguro ang sitwasyon. Pumayag na si Patricia sa DNA testing. Wala namang mawawala. Ipagpapasalamat na lang niyang may makakatulong na siya sa pagpapalaki sa mga bata. Makakagaan din yun sa bigat na dala niya. Hindi na nila pinatagal pa. Isinagawa agad ng DNA testing ng linggo ring yun. Gulat na gulat ang mga anak niya nang sabihin niya sa mga itong si Ino ang tatay ng mga ito. Mahirap i-explain kung bakit wala siya habang lumalaki kayo. Anya sa mga anak. Huwag kayong magalit sa kanya dahil hindi niya ako sadyang iniwan. Hindi niya alam na may mga anak siya sa akin. Hindi niya alam na nag-e-exist kayo. Paano nangyari yun, Nay? Tanong ni Nathan. Kapag mas matanda na kayo, ipapaliwanag ko sa inyo mga anak. Sa ngayon, gusto ko lang malaman niyo na nariyan na ang tatay niyo at handa siyang suportahan kayo. Hindi na ninyo kailangan magtrabaho kung saan-saan para tulungan ako. Niyakap niya ang mga bata. Mabuti na lang at matatalino ang mga ito at matured mag-isip. Kaya nauunawaan ng lahat ng sinabi niya. Paglabas ng resulta ng DNA test, ay agad na dinalaw ni Dino ang mga anak nito. Mangiyak-ngiyak pa ang lalaki habang humihingi ng tawad sa mga bata. Ang mga anak naman ni Patricia, marahil ay sabik din sa ama, kaya agad na yumakap ang triplets sa lalaki. Ganoon lang, napatawad na ng mga ito ang tatay ng mga to. Sa bagay, wala namang kasalanan si Ino kung tutuusin. At narito na ito ngayon. Yun ang importante sa lahat. Kaya naman pala napakakikising ng mga apo ko. Bulong kay Patricia ng nanay niya habang pinagmamasdan si Ino kasama ang triplets. Para namang sinabi mong hindi sa akin nagmana ng gandang lalaki ang mga anak ko, Nay. Pabirong sabi niya sa ina. Hindi naman. Anito saka humagikik. Maganda ka rin naman anak. Kamukhang kamukha lang pala ng tatay nila ang triplets. Hindi may pagkakaila eh. Sumang-ayon siya dahil yun ang totoo. Parang photocopy ni Ino ang triplets. Paano ba kayo nagtagpo ng lalaking yan? Sa Marlboro Hills po sa Sagada. Alam mo naman kung ano nangyari, Nay. Ikaw ba'y pananagutan daw niya? Hindi naman kailangan. Ang gusto ko lang ay suportahan niya ang triplets. Ano? Ang buong akala ko pa naman ay mabubuo na ang pamilya ng mga apo ko. Sinaway ni Patricia ang ina. Huwag kang maingay, Nay. Baka sabihin ni Ino pinipikot ko siya. May girlfriend na siya. Fiancé pa nga yata. Hindi naman dahil nakilala niya mga bata, iiwan na niya ang girlfriend niya. Okay na yung handa siyang magpakaama sa mga bata. Isa pa, nung ginawa namin ng triplets, wala naman kaming relasyon. Hindi niya ako kailangan panagutan. Mukhang hindi natuwa ang nanay niya sa kanyang sinabi. Ganoon pa man ay hindi niya ito nagkomento. Batid nang nais ng nanay niyang maikasal siya balang araw. Galit na galit ito noon kapag may tumatawag sa kanyang disgrasyada. Nakadagdag din siya sa sakit nito sa puso. Hanggang sa natigil na ang mga taong mahilig manghusga kahit wala namang alam sa totoong kwento niya. Gusto ko silang ipakilala sa mga magulang ko. Sabi ni Ino nang lapitan siya. Ikaw ang bahala, pero sana'y siguraduhin mo lang natanggap sila ng mga magulang mo. Ayaw ko makaramdam ng rejection ng mga anak ko. Paalala niya sa lalaki. Salamat, Patricia. I'm sure tanggap na tanggap sila ni Mommy at Daddy. Niyakap siya ng lalaki. Hindi siya nakakilos. Bakit ganoon pa rin? Isang dekada na pero ganoon pa rin ang reaksyon niya sa lalaki. Nang makabawi ay marahan niya itong itinulak. Hindi siya pwedeng makaramdam ng kung ano-ano sa lalaking may fiancé na. Pag-uusapan na ba natin kung anong setup natin sa mga bata? Tanong niya sa lalaki. Ang gusto ko sana ay ilipat kayo ng bahay. Simula ni Ino. Yung malapit sa akin para madali ko kayong mapupuntahan. Makakatulong din yun para hindi ka narenta ng renta rito. Hindi ba maliit ang bahay na to para sa inyo? Dadalawa lang ang kwarto, sabi ng mga bata. Kasya naman kami kahit maliit dito. Kunot ang noon niyang tugon. Don't get me wrong, okay? Ang gusto ko lang naman ay ang the best para sa triplets. At para sa'yo na rin. Isipin mo na lang na compensation ng bahay na yun para sa lahat ng utang ko sa inyo mag-ina. Ang laki-laki ng utang ko sa inyo, Patricia. Pinilit niyang huwag madistract sa pagtawag nito sa pangalan niya. Ito lang kasi ang tumatawag sa kanya sa tunay niyang pangalan. Sa buong barangay na yon, siya si Isang. Ayaw ko magmukhang nanghuhut-hut, Ino.
pagsasabi niya ng totoo. Pwede bang huwag mong isipin ang sasabihin ng iba? Ang mga ibibigay ko sa'yo at sa mga bata mula ngayon ay obligasyon ko bilang ama. Let them talk. I don't care. Dapat ikaw rin ay walang pakialam. Oo na. Kunwari ay napipilitan niyang tugon. Sa totoo lang ay na-excite rin siya sa magiging pagbabago. Bilang ina, gusto rin niya na magandang environment para sa triplets. Kung magkakaroon ng mga ito ng mas malaking tahanan kung saan magiging mas komportable ang mga ito, ay bakit siya tatanggi? Hindi naman din niya yun hiningi. Kusa yung binibigay ni Ino. Nang mga sumunod na araw ay nagulat siya nang sunduin siya ni Ino sa trabaho, sa factory ng sapatos. Patricia, may nakita na akong bahay. Katabing-katabi lang ng bahay ko. Eksakto at binibenta ng kapitbahay ko yung bahay niya dahil magmamigrate na siya sa Canada. Excited na pagbabalita ni Ino. Bibili ka talaga ng bahay? Gulat niyang tanong. Akala niya yung magre-renta lang talaga ito. Gaano ba ito kayaman para bumili ng bahay ng ganoon na lamang? Of course. Gusto mong makita. Siyempre gusto ko rin may basbas mo bago ko bilhin. Pero, magpaalam ka na lang sa supervisor mo. Pangungulit ng lalaki. Ang mga bata nasan? Nasa school pa sila. Sa susunod na lang natin sila isama sa bahay. Ani Ino. Muntik bumagsak ang panga niya sa sahig nang makita ang bahay na sinasabi ni Ino. Baka hindi lang 10 beses na malaki yun sa inuupahan niyang bahay ngayon. Nasa loob yun ng isang subdivision at talaga namang sobra ang ganda. Para yung vacation house na sa Facebook niya lang nakikita. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yes, sagot naman ng lalaki. Eksakto to, may 4 na kwarto. Magkakaroon ng sariling kwarto ang triplets. Pagagawan ko na lang sila ng kanya-kanya nilang kama. Nakakwentuhan ko nanay mo nung nagpunta ako sa inyo. Ang sabi niya marunong ka raw mag-bake at magluto-luto. Malaki ang kusina nito. Pwede kang magluto hanggat gusto mo. Magkano naman ang bahay na to? Usisa niya. Huwag mo nang itanong yun, Patricia. Gusto kong malaman para kung sobrang mahal, makatanggi pa ako na bilhin mo to. I will buy this for the kids. Sila naman din ang magmamana nito eh. Ano ka ba? Medyo nakumbinsi siya roon. Parang ang mangyayari ay makikitira lang siya sa mga anak niya. Magkano nga? 10 million. Ani Ino na halos magpaluwa ng eyeballs ni Patricia. Pero kasama na kasi yung ibang furniture. Kasi nga magmamigrate na sa ibang bansa yung may-ari nito. Sulit na rin. 10 million? Hindi niya pa rin makapaniwalang tanong. Oo, para sa triplets naman eh. Gaano ka ba kayaman, Ino, na parang wala lang sa'yo ang 10 million? May mga negosyo ako. Huwag mo nang intindihin yun. Balik tayo rito sa bahay. Nagustuhan mo ba? May aayaw ba sa ganitong kagandang bahay? Sabi ko na't magugustuhan mo. Natutuwang sabi ng lalaki. Ang pinakamagandang feature kasi ng bahay na to, katabi to ng bahay ko. Bahay mo? Nasaan ang bahay mo? Isinama siya ni Ino sa bahay nito at namangha talaga siya. Hindi yun bahay, kundi mansyon. Madali na para sa mga batang puntahan ako kapag may kailangan sila. Oo nga, katabing-katabi lang eh. Anya habang namamangha pa rin sa ganda ng mansyon ni Ino. Anong gusto mong kainin, Patricia? Baka hindi ko pa nagla-lunch. Pag-iiba nito sa paksa. Okay lang ako, kumain naman ako kanina ng almusal. Sinipat ng lalaki ang suot na relong pambisig. Mag-aalas-2 na, hindi ko pa nagtatanghalian. Kunot ang noong tanong nito sa kanya, saka tumawag ng kasambahay at nag-utos na ipaghanda sila ng tanghalian. Hindi ka pa rin kumakain? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Kumain na. Pwede naman kumain ulit, di ba? Para hindi ka mailang. Sa mahabang mesa sa dining area ay sila lamang dalawa. Habang kumakain ay tanong ng tanong si Ino tungkol sa triplets. Kung ano ang gusto ng mga ito, ano ang ayaw, ano ang pangarap, at kung ano-ano pa. Para bang sabik na sabik si Ino na kilalanin ng husto ang mga bata. Na ikinakatawa naman ni Patricia dahil sure siya na wala siyang magiging problema kay Ino pagdating sa treatment sa mga ito. Hindi ko alam kung paano mo kinayang arugain silang tatlo nang ikaw lamang mag-isa sa loob ng isang dekada, Patricia. I'm sorry. Sinserong sabi ng lalaki. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang sincerity. Wala naman akong choice kundi kayanin ng lahat. Pero narito na ako ngayon. Hindi ka na mag-isang mag-aaruga sa kanila.
Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Pasensya ka na rin kung feeling mo ini-spoil ko sila. Dito lang kasi ako makakabawi kahit paano. Isa pa, my boys are grounded. You raised them so well, Patricia. Hinawakan ni Ino ang kamay niya ng kapatong sa mesa. Natameme na naman siya. Pasinti na lang niyang inalis ang kamay sa pagkakahawak nito at saka ngumiti at ipinagpatuloy ang pagkain. Katulad ng nagreaksyon ni Patricia ang naging reaksyon ng buo niyang pamilya nang lumipat na sila sa bagong bahay na binili ni Ino para sa triplets. Daig mo pa nanalo sa loto, ate. Sabi sa kanya ni Pinong. Hindi to sa akin, sa triplets ang lahat ng to. Anya sa kapatid. Nadadamay lang tayo sa swerte ng triplets. Mas malapit to sa restaurant ng pinagtatrabahuhan ko. Swerte kang talaga, ate. Tuwang-tuwang sabi pa ng kapatid niya. Ang nanay naman niya hindi na natigil sa kaka-house tour. Tuwang-tuwa ito dahil pwede na raw itong mag-alaga ng halaman. Hindi kasi ito makapagtanim sa dati nilang inuupahan. Kalsada na kasi paglabas ng pinto nila. Napakaswerte ng mga apo ko sa tatay nila. Komento ng nanay niya. Ang laki ng tinik na nabunot sa dibdib ko, Nay. Hindi ko naiisipin ang future ng mga bata dahil sigurado na akong secured sila. Mabuti na lang at bumalik si Ino sa buhay nila. Sa buhay lang ba nila, anak? Makahulog ang tanong ng nanay niya. O? Napapansin ko ang tinginan ninyong dalawa kapag dumadalaw siya sa mga bata. Nanay, huwag na ninyong bigyan ng kahulugan ng mga ganon. Nag-uusap lang kami dahil sa mga bata. May fiancé na ang isang yun. Gusto mo bang makasira ako ng relasyon ng iba? Oo na, sabi nilang ng nanay niya. Dahil kaunti lang naman ang gamit nila at fully furnished na ang bahay, ay mabilis na silang nakapag-ayos ng mga gamit. Halos damit nga lang ang dinala nila. Ang maliit na TV ay inilagay na nila sa silid ng nanay niya dahil may malaking TV naman sa sala. Komportable. Yun talaga ang mailalarawan ni Patricia sa paglipat na yon. Maluwag ang galawan. Nakakalaro ang mga bata sa bakuran. Nakakapagsampay sila ng damit nang hindi iniisip kung tatamaan ng mga dumadaan ng mga damit nila. Pero malayo lang ang factory sa bahay, pero okay lang. Nakakasabay naman siya kay Ino kapag inihahatid dito ang mga bata sa eskwela. Sa weekend ay pupunta si na Mommy at Daddy sa bahay para makilala mga bata. Sumama ka na rin para makilala ka nila, Pat. Kailangan pa ba? Oo naman, ikaw ang nanay ng mga bata. Magkikita at magkikita kayo. Eh yung fiancé mo, nasabi mo na ba sa kanya? Nag-usap na kami. Hintayin ko raw siyang maging ready na makilala mga bata. Sa tingin ko kailangan ko namang ibigay yun sa kanya. Tumango lang si Patricia. Naihatid na nila mga bata sa eskwela. Siya naman ang idadaan ni Ino sa factory. Mag-resign ka na kaya? Anang lalaki nang malapit na sila sa factory. Bakit? Kunot ang noong tanong niya sa lalaki. Sa susunod na school year, ililipat ko na sa school na malapit sa bahay ang mga bata. Sino nang makakasabay mo sa pagpasok dito sa factory? Sumang-ayon siya sa paglilipat ng mga bata sa private school na malapit sa bahay. Kapag tungkol sa kinabukasan ng mga bata, wala naman talaga siyang tutol. Bahala si Ino kung gusto nitong gumastos para sa mga bata. Basta wag lang sa sobra ang pang-spoil. Katulad nitong nakaraan na binilhan nito ng kanya-kanyang tablet ang mga bata. Inoorasan na lamang niya ang paggamit ng mga ito para hindi naman maapektuhan ng pag-aaral. Ayaw niya ring walang physical activity ang triplets, kaya dapat lang na naglalaro ang mga ito sa bakuran. Binili na niya rin ang mga itong tumulong sa gawaing bahay. Kaya mang magbayad ng ama ng mga ito ng sandamakmak na kasambahay, ay maganda pa rin na may alam ang mga ito sa gawaing bahay. Kaya ko naman mag-commute, Ino. Giit niya. Madami namang trabahong malapit sa bahay. O kung gusto mo naman magnegosyo ka. Suwestyon ng lalaki. Nako, mag-o-offer ka lang ng puhunan. Hindi na, para sa mga bata yon kaya hindi ko na matatanggap. Bayaran mo, pautangin kita. Marami ka naman pwedeng itinda dahil ang sabi ng nanay mo masarap ka magluto at mag-bake. Gusto mo mag-open ng online store o kahit ng restaurant? I'll lend you some money, Pat. Wag na. Tanggi niya kahit nakakatempt ang offer nito. Pangarap niya yun Pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo. Yung hindi na niya kailangang umalis ng bahay. Mas may oras siya sa mga bata habang kumikita siya. Pag-isipan mo rin, hindi naman yun bigay Utang yun, babayaran mo. May diin ang bawat salita ni Ino. Huwag kang maging masyadong mabait sa akin. Baka kung anong isipin ng ibang tao. Tandaan mo, may fiancé ka na.
Yan ka na naman sa iisipin ng ibang tao. Makinig ka na lang sa akin, anya bago bumaba. Salamat sa paghatid. See you later. Tinanguan niya lang ang lalaki at pumasok na siya sa loob ng factory. Pagdating ng weekend ay todo ang kaba ni Patricia. Sa wakas ay makikilala na ng triplets ang mga magulang ni Ino. Okay lang sana yon kung hindi siya kasali sa ipapakilala, pero mapilit si Ino. Noong umaga ay nagdala pa ito ng mga ingredients ng cake sa bahay nila. Mahilig daw sa cake ang mga magulang nito, kaya baka pwedeng ipag-bake niya. Makakatanggi ba siya sa request nito? Kung tutuusin ay maliit na bagay lamang yon kumpara sa naitulong nito sa triplets at sa pamilya niya. Huwag kang kabahan. Excited naman ng mga magulang kung mamit ang triplets. Ani Ino habang pinapanood siyang mag-bake. Oo, sa triplets excited sila. Kaya bakit kailangang isama mo pa ako? Nakangiwing tanong niya sa lalaki. Siyempre, ikaw ang nanay ng triplets eh. Napailing si Patricia. Bahala na lang. Sana lang hindi matapobre ang mga magulang ni Ino dahil ayaw niyang may marinig na hindi maganda. Kinagabihan ay isinama niya ang triplets sa bahay ni Ino. Naroon na ang mga magulang nito. Natuwa siya nang makitang sinsero ang kasiyahan ng mag-asawa nang makita ang mga apo ng mga ito. My God, ang Hilino! Parang bumata ka ulit. Excited na sabi ng mami ni Ino sa binata. That's true. Ganyan-ganyan ang mukha mo nung bata ka. Segunda ng daddy nito. Matapos magpakilala ng mga bata sa abuelo at abuela, ay nagyakapan ng mga ito. Noon naman siya ay pinakilala ni Ino sa mga magulang nito. Naramdaman ni Patricia ang kaunting disgusto ng mami ni Ino, kabaliktaran yun ng mainit na pagtanggap sa kanya ng daddy nito. How about Janine? Nakilala na ba niya mga bata? Tanong pa ng mami ni Ino rito. Ang tinutukoy nito ay ang fiancé ng lalaki. She'll meet the kids when she's ready, Mom. I'm giving her time to absorb everything. Ani Ino. Nakahanda na ang dinner, tara na. Anyaya nito sa kanilang lahat. Tahimik lang si Patricia habang naghahapunan. Inintindi na lang niya ang mga anak. Sa totoo lang, warm ang naging pagtanggap ng mag-asawa sa mga bata. Mukhang interesado ang mga ito sa naging buhay ng mga bata noong mga panahong hindi pa nakikilala ng mga ito si Ino. Hindi nagtagal ay inilabas na ng mga kasambahay ang binake niyang cake. Carrot cake yon at lemon cake na may lemon cream cheese frosting. Sa totoo lang, sa YouTube lang siya natutong mag-bake. May maliit silang oven sa dati nilang inuupahan na napanalunan pa niya sa Christmas raffle sa factory na pinagtatrabahuhan. Ganoon pa man ay talagang nag-e-enjoy siya sa kusina. Kung may pera lang siguro sila noon, naging chef na siya. Saan mo in-order ang cake na to, iho? Tanong ng mami ni Ino rito. Ang sarap sobra! Lihim na napangiti si Patricia. Kahit na tila ayaw sa kanya ng ginang, ay masaya siyang nagustuhan nito ang cake niya. I agree. Ang sarap nga. Kakaiba. Hindi katulad ng mga madalas nating bilhin. Sang-ayon ng daddy ni Ino. This is the best lemon cake ever. Si Patricia pong nag-bake niyan. Nakangiting sabi ni Ino sa lumingon sa kanya. Wow, you're talented, Iha. Gusto mo bang magtayo ng cake shop? I'm willing to invest. Pabirong sabi sa kanya ng daddy ni Ino. Ang mami naman ni Ino ay hindi nagkomento, ngunit patuloy pa rin ito sa pagkain ng cake niya, kaya okay na rin. Pagkatapos ng hapunan, ay inihatid pa sila ni Ino sa bahay nila. Parang alayo ng paghahatiran na. Pabirong sabi niya sa lalaki. Hinatid mo ba talaga kami? Makikikapi kasi ako. Natatawang sagot ng lalaki. Para namang wala kang kape sa bahay mo. Nanay, hayaan mo na si tatay na magkape sa bahay natin. Ani Azrael. Naitirik niya mga mata. May magagawa pa ba ako? Nagkape sila ni Ino sa outdoor table sa bakuran. Kasama nila ang triplets na umiinom naman ng gatas. Hindi pa yata solve ang mga ito sa dessert sa bahay ng ama ng mga ito kaya nag-cookies pa. Hindi kayo nabubusog ano? Pabirong tanong niya sa mga anak. Nakakaya kasing kumain ng marami sa harap niya na lolo at lola, nanay. Ani Nathan. At bakit naman? Tanong ni Ino. Kasi po first time pa lang namin silang nakilala, tatay. Kayo talaga? Natatawang sabi ni Ino.
Hindi nyo kailangan mahiya. Tanggap nila kayo kahit malakas kayong kumain. Habang pinagmamasdan ni Patricia ang mag-aama, ay hindi niya maiwasang maisip kung paano kaya kung buo ang pamilya nila. Ang saya-saya siguro nila araw-araw. Hindi. Sa isip-isip niya. Hindi niya dapat pinapangarap yun. Makakasira siya sa relasyon ng iba. Marahil ay isang oras din ang lumipas bago nagpaalam si Ino. Babalik na ako sa amin, Pat. Doon matutulog si na Mommy at Daddy sa bahay. Baka hinahanap na ako. Bukas, gusto nilang ilabas sa mga bata. Gusto mong sumama? Hindi na. Maraming kailangan gawin bukas. Maglilinis kami ni Nanay. Pagdadahilan na lang niya. Sige, pero pahiram muna sa triplets bukas ha. Oo naman. Sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng Mommy at Daddy mo. Hindi nagtagal ay ipinakilala na ni Ino ang mga bata sa nobya nitong si Janine. Maganda ang babae, matangkad at makinis. Halata sa bawat kilos nito ang pagiging sopistikada. Ganoon pa man ay tila naramdaman ng mga anak ni Patricia na hindi sila gusto ni Janine. Dahil pag-uwi ng triplets galing sa meet-up sa babae ay hindi maipinta ang mga mukha ng mga ito. Anong problema mga anak? Tanong niya sa mga bata. Parang ayaw sa amin ni Tita Janine, Nanay. Hindi naman niya kami pinapansin. Puro si Tatay lang ang gusto niyang kausap. Ani Kael. Magbabago pa siguro yun. Siyempre, first meet niyo pa lang naman. Sabi nilang niya sa mga anak. Hindi siya sigurado kung magbabago nga iyon. Nakilala din niya si Janine, pero umalis din siya agad at nagpaalam na may iniwang niluluto sa kusina. Awkward kasi kaya tumakas siya. Ang sabi mo, Nay, siyang pakakasalan ni Tatay. Ani Nathan. Nakaupo ang tatlo sa kitchen counter habang siya naman ay nagmamasa ng dough at nakaharap sa mga ito. Oo nga, sagot niya. Bakit hindi na lang ikaw, Nanay? Tanong naman ni Kael. Kael, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Magkaibigan kami ng tatay niyo. Alam niyo yun, di ba? Kami ang mga magulang niyo pero wala kaming relasyon. At ang tita dyan ninyo, yun ang fiancé ng tatay niyo. Hindi ba pwedeng kayo na lang ni Tatay? Tanong naman ni Azrael. Anak, hindi pwedeng maging kami ng tatay mo. May mahal siyang iba. Paliwanag niya sa anak. Sa totoo lang, nahihirapan na siyang magpaliwanag. Naiintindihan naman niya ang frustrations ng mga bata. Siyempre ay gusto ng mga ito na mabuo ang pamilya nila. Sa likod ng isip ni Patricia ay yun din ang gusto niya. Subalit, alam niyang sobra-sobra na yon. Binago na ni Ino ang buhay nila. Ano pa ang gusto niya? Mas maayos na ang buhay nila ngayon. Kalabisan naman kung hihiling pa siya na buuin ang pamilya nila. Mahal ka rin naman ni Tatay, Nay. Lagi siya nakangiti kapag kausap ka. Masaya siya kapag kasama ka niya. Ani Nathan. Nagwalat siya sa sinabi nito. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Saan mo natutunan yan? May crush ako sa school, Nay. Si Althea. Parang nahihiya pang sabi ni Nathan. Masaya ako lagi kapag kasama ko siya. Palagi lang ako nakangiti kapag nakatingin ako sa kanya. Nathan? Saway niya sa anak. Ang bata-bata mo pa para magka-crush. Hindi ba sabi ko sa inyo ipag-aaral niyong atupagin niyo? Normal ang blood pressure niya, pero parang biglang tumaas yun ng mga sandaling yon. Crush lang naman, Nay. Giit ng anak niya. Oo nga naman, Pat. Crush lang naman. Singit ng bagong dating na si Ino. Mukhang tuwang-tuwa pa ito. Ginulo pa nito ang buhok ni Nathan at saka inakbayan ng bata. Konsentidor. Paratang niya sa ama ng mga bata. Hindi naman yun masama, ano ka ba? Natatawa lang na tugon ng lalaki kaya natawa rin ng triplets. Hindi, masyado pang bata mga yan para sa mga crush-crush. Ang gusto ko, magtapos kayo ng pag-aaral. Baling niya sa triplets. Ayaw kong isang araw ay mag-uuwi na lang kayo ng babae rito pagkatapos ay... Enough, Pat. Pigil sa kanya ni Ino. Sobra-sobrang pag-overthink na yan. Crush lang ni Nathan si Althea. Kung saan na napunta ang isip mo. Binalingan ng lalaki si Nathan. Okay lang magkaroon ng crush, anak. Sabi ng konsididor na ama. Pero dapat magkakakrush ka responsibly, okay? Hindi pwedeng makaapekto sa pag-aaral. Pwede mong kaibiganin si Althea pero hanggang dun lang. Opo, tay. Nakangiting sagot ni Nathan. Same goes for you too.
Ani Ino kina Kael at Azrael. Ang crush ay inspirasyon kaya okay lang kapag may crush ka. Masipag kang pumasok sa school eh. Gusto mong ipakita yung best mo. Pero kapag sumobra na ron, masama na yun. Opo, tay. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Kahit paano ay napanatag si Patricia. Mabuti na lang din talaga at naroon si Ino. May kaagapay siya sa pagdidisiplina sa mga bata. OA siya at chill naman si Ino, kaya kahit papaano ay balanse lang. Teka nga, paano ba napunta sa usapang crush ang topic niyo? Tanong ng lalaki. Kasi po, luto ng merienda. Singit ni Patricia para hindi na madulas pa ang mga anak niya. Ayaw niyang pag-usapan sa harap ni Ino ang paksang pinagmulan ng usapan nila ng triplets. Sa bakuran sila nagmerienda at malilim naman dahil sa mga puno. Nag-bake siya ng lasagna at garlic stick. Maganang kumain ng mga anak niya. Habang kumakain ng mga ito ay tinawag niya si Ino para makapag-usap sila nang hindi naririnig ng mga bata. Anong sabi ni Janine tungkol sa mga bata, Ino? Wala naman, tugon ng lalaki. Wala? Sure ka? Oo, wala siyang sinabi. Masaya lang daw siyang makilala ang triplets. Parang hindi yun ang naramdaman ng triplets kanina. Anya rito. Ano bang sabi nila? Nag-aalala ang tanong ni Ino. Parang hindi daw sila gusto ni Janine. Pag-amin niya. Mas okay na magsabi siya ng totoo para aware si Ino. Siguro ibigyan na lang natin siya ng mas mahaba pang oras para matanggap ang mga bata. Sa tingin mo ba ay kaya niya? Honestly, I don't know, Pat. Napapailing na sagot ng lalaki. Hindi mo alam? Bakit naman? Sa 3 taong relasyon namin ni Janine, hindi ko masabi kung talagang kilala ko na siya. Our relationship started because of business. Business partner ni Daddy ang daddy ni Janine. Dahil busy ako at wala na rin akong time para kumilala ng iba, pinagbigyan ko sila sa pagrereto na gusto nila para sa amin ni Janine. Para rin kasi yun sa negosyo. Okay naman kami ni Janine. Hindi common yung relasyon namin pero maayos naman. Pero sa 3 taon na relasyong yun, madalang kaming magkita. May mga businesses kasi siya sa abroad. Before today, yung huli namin pagkikita ay 1 month ago. Sa Hong Kong pa kami nagkita dahil naroon siya. Hindi alam ni Patricia kung ano ang sasabihin. May mga relasyon pa lang pwedeng magsimula ng walang pagmamahal. Ano nga bang alam niya sa ganoon? Eh hindi naman siya mayaman. Sa mayayaman lang naman uso ang arranged marriage. Kung arranged lang pala ang relasyon niyo, natutunan mo na ba siyang mahalin? Curious niyang tanong. I think so. Sagot naman ni Ino. Sanay na akong planuhin ng future na kasama siya. Hindi man kami lagi nagkikita, alam ko rin namang mahal niya ako. Mabuti siyang tao kaya hindi siya mahirap mahalin. Hindi alam ni Patricia kung bakit parang namanhid ang dibdib niya sa narinig. Ganoon pa man ay ngumiti siya. Kung mabuti siyang tao ay matatanggap niya mga bata, hindi na ako dapat na mag-alala. Tumango naman ang lalaki. I know for sure that she will wholeheartedly accept the triplets soon. Let's give her more time, Patricia. Ngunit ilang linggo na ang lumipas ay nahihirapan pa rin si Ino na ibalanse sina Janine at ang triplets. Aalis na naman kayo? Parang inis na tanong ni Janine. Lilipad ako patungong Singapore next week pero uunahin mo pang lakad niyo. Jan, pwede naman tayong umalis bukas eh. Ngayon ko nga gustong umalis eh. Pero ngayon ang usapan namin ng mga bata. Kasama na naman ng nanay nila. No, sagot ni Ino. Hindi kasama si Patricia. Then sasama ako. Nangako si Ino na dadalhin niya sa amusement park ang mga bata dahil weekend. Niyaya niya si Patricia ngunit tumanggi ito. Nitong mga nakaraan ay napapansin na niya ang pag-iwas ng babae. Nagsimula ang ganoon noong ipakilala niya rito si Janine. Naiintindihan naman niya, kaya lang ay hindi niya maiwasan ng malungkot. Fine. Anya para wala na silang pag-awayan pa. Nang nasa amusement park na, ay pinipigilan na lang ni Ino ang mainis dahil imbes na ang mga anak niyang asikasuhin niya ay si Janine ang inintindi niya. Kaya siya masakit na ang paa nito, ayaw siya nitong pasakayin sa mga rides kasama ang mga bata dahil ayaw rin nitong sumakay. Ang ending, hindi sila nakapag-bonding ng mga bata. Pagdating sa pagkain ay si Janine pa rin ang nasunod, kahit ang gusto ng mga anak niya ay sa isang fast food restaurant sila kumain. Masarap dito. Pasensya na kayo, hindi kasi ako kumakain sa Jollibee.
Nakangiwing sabi ni Janine sa mga anak niya. Masarap din po ron, tita. I-try niyo po minsan. Ani Azrael sa fiancé niya. No thanks. Ani Janine sa kapilit ng umiti. Dapat tayo sa bahay na lang tayo kumain. Mas masarap ang luto ni nanay kaysa rito. Ani Kael habang kumakain sila. Gustong mapapikit ni Ino dahil alam niyang mamasamain ni Janine ang narinig. Mas magaling pa magluto sa mga chef dito ang nanay mo? Nakangiti ngunit nakataas ang kilay na tanong ni Janine sa anak niya. Jan, kahit na sinong anak ang tanungin mo, nanay nilang pinakamagaling na chef sa buong mundo. Anya sa nobya, saka ito binulungan. Papatulan mo talaga ang bata? Nanahimik naman si Janine. Pag-uwi nila sa bahay ay hindi na nila naiwasan ang magkomprontahan. Alam kong unfair sa'yo na may mga anak ako bago tayo ikasal, Janine. Hindi ko hinihiling sa'yo na mahalin mo silang parang mga anak mo. Ang pakiusap ko lang sa'yo, itrato mo sila ng maayos. Mahirap ba yun? Galit ngunit mahinahong tanong ni Ino sa babae. Akala mo ba madali? Pinipilit ko, pero hindi ko kaya tanggapin ang mga anak mo sa iba, Ino. Then let's end this relationship. Total naman ay hindi naging tayo dahil mahal natin ang isa't isa. Tapusin na lang natin to at huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Ganun lang kadali sa'yo? Ganun lang kabilis? Bakit? Dahil kay Patricia? Akala mo ba hindi ko alam na paulit-ulit ka bumabalik ng sagada dahil sa kanya? Nakikipaghiwalay ka sa akin dahil sa kanya, tama? Hindi dahil sa mga bata. Dahil sa mga bata, Janine. Huwag mong idamay dito si Patricia. Sagot niya. Kung hindi mo kayang tanggapin ang mga anak ko, I'm sorry, tapusin na natin to. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Janine. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho pa uwi. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Ina sa bahay ni na Patricia. Maaga namang gumising si Patricia dahil maaga ang pasok sa factory. Walang almusal sa bahay niyo? Tanong ni Patricia kay Ino. 6:00 pa lamang yon. Nagtitipid ako, makikikain na lang ako rito. Baliwalang sabi ng lalaki saka naupo sa kitchen counter. Okay ka lang? Parang stressed ka ata. Okay lang. Gusto mo ng kape? Tumingin ito sa kanya at tumango. Napalunok si Patricia nang parang may sumipang kabayo sa dibdib niya dahil lang nagtama ang kanilang mga mata. Nag-amusement park kayo ng mga bata kahapon pero parang hindi ka masaya ngayon. Sabi niya para mapagtakpan ng kakaibang nararamdaman. Mas masaya siguro naging lakad namin kung hindi sumama si Janine. Natawa siya. Bakit naman? Suko na ako sa kanya. Kung hindi niya matatanggap ang mga bata, mas mabuting maghiwalay na kami. Ano? Gulat niyang tanong. I broke up with her last night, Patricia. Seryoso ka ba, Ino? Oo, mas importante sa akin ang mga anak ko. Alam ni Patricia na masama na maging masaya sa heartbreak ng iba, pero masaya talaga siya sa narinig. Mapag-uusapan pa ninyo yan. Baka wala lang sumod kahapon si Janine. Sabi na lang niya. Ayoko na. Mas masaya ako kapag kayo ng mga bata ang kasama ko. Kami? Nadamay pa talaga ako, Ino. Kinakabahang sabi niya. Totoo naman yun. Masaya rin ng mga bata kapag nakikita nilang kompleto tayo. Pagagalitan ka ng daddy mo kapag nalaman niyang nakipaghiwalay ka kay Janine. No, si mommy ang nagsermon sa akin kagabi. Nakausap ko na rin si daddy at okay lang sa kanya lahat. Alam mo ba ang sabi niya? Ano? Buuin ko raw ang pamilya ko para sa triplets. Seryosong sabi ni Ino. Kinabahan na ng todo si Patricia. Hindi mo kailangan gawin yun. Alam ko namang hindi mo ako mahal. Hindi nga ba, Patricia? Ha? I think I fell in love the first time I laid my eyes on you, Pat. Halos 1 dekada ako nagsisi na umalis ako ng umagang yun nang hindi man lang nagpapaalam sa'yo. Taon-taon ako bumabalik sa sagada sa pag-asang makita ka pa ulit. If that is not love, I don't know what that is. Hindi alam ni Patricia kung paano magre-react. Nais niyang sabihin ditong sa tingin niya ay na-in-love rin siya rito noong unang beses silang magtagpo sa sagada. Pero hindi niya alam kung paano yun sasabihin. Ino, kung sinasabi mo lang yan dahil lang advice sa'yo ng daddy mo ay sinasabi ko to dahil ito nararamdaman ko. Putol ni Ino sa sinasabi niya. Pero kakahiwalay mo lang kay Janine kagabi. Giit niya. I know, pero hindi ko alam kung talagang minahal ko siya. Dahil kung oo,
Bakit hindi ka nawala sa isip ko sa mga lumipas na taon, Pat? Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nang makita kita ulit. Para akong nanalo sa loto. Akala ko kasi imposible nang magkita pa tayo ulit. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Aniya sa lalaki. Para kasing nag-short circuit ang utak niya sa mga narinig. Hindi mo naman kailangang sagutin ang mga sinabi ko. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang nararamdaman ko. Sana lang ay maging willing kang buuin ng pamilya natin. Okay lang naman sa akin kung hindi mo ako mahal. Kahit para lang sa mga bata. Sino ba nagsabing hindi kita mahal, Ino? Bakit parang ayaw mo sa ideya ko? May sinabi ba akong ayaw ko? Kung ganun ba mahal mo rin ako at gusto mong buuin ng pamilya natin? Nakangiting tanong ng lalaki. Sino ba naman ang ayaw na mabuo ang pamilya? Nanlaki ang mga mata niya nang tumayo si Ino at lapitan siya. Hindi yan ang gusto kong marinig, Patricia. Para na naman siyang nabato-balani habang nakatingin sila sa mata ng isa't isa. Mayroong hipnotismo ang mga mata nito na kayang alisin ang lahat ng nasa paligid. Wala na siyang nakikita kundi si Ino lang. Anong gusto mong marinig? Kandaotal niyang tanong. Na pareho tayo ng nararamdaman. Sinserong sabi ni Ino. Bumaba ang mga mata ni Patricia sa labi nito at napalunok siya. Napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. Sinapo ng lalaki ang mga pisngi niya at tila nais niyang pumikit ng madama ang init ng palad nito sa kanyang katawan. Mahal kita, Ino. Sa wakas ay nasabi niya. Ngumiti si Ino at tinawid na ang kasinulid nilang pagitan para gawaran siya ng isang nakakapangapos na hiningang halik. Matagal ko nang gustong gawin yan. Noong unang beses pa lang na nakita kitang muli. Sabi ng lalaki matapos ang halik. Ngumiti si Patricia at niyakap si Ino. Nais niyang maiyak sa sobrang saya. Malaki na ang tsansang mabuo ang pamilya nila. Anong nangyayari? Agad silang maghiwalay mula sa pagkakayakap nang marinig ang tinig ng isa sa triplets. Nay, tay? Tanong ni Kael na parang nanghihingi ito ng paliwanag. Ang aga naman ninyong nagising mga anak. Natatarantang sabi niya sa kamuling itinutok sa inihahandang almusalang atensyon. Pumunta na kayo sa mesa, ihahanda ko ng pagkain. Makahulog ang tingin ng iginanti sa kanya ng triplets. Ino, samahan mo na mga anak mo sa mesa. Utos niya sa lalaki na wala malang ni isa ang sumunod sa kanya. Boys, punta na kayo sa mesa. Tutulungan ko lang ang nanay niyo rito. Nagnisian ng mga anak niya. Let's talk again later, Pat. Sabi sa kanya ni Ino. Tumango lang siya at ngumiti. Isang araw ay kinompronta si Patricia ng kanyang ina. Ilang araw pa nang napapansin ang closeness niyo ni Ino, anak. Anang nanay ni Patricia sa kanya isang umaga. Ano ba ang estado ninyo? Napagkasundoan po naming buuin ng pamilya namin, Nay. Ngiting-ngiting sagot niya. Ang sabi mo ay may nobya sa Ino, anak. Hiwalay na po sila. Mabuti naman at naisipan niyong buuin na lang ang pamilya niyo. Maganda yun para sa mga bata. Komento ng nanay niya. Teka lang, Nay. Maiwan na muna kita. Magkikita kasi kami ni Ino sa kanila. Nako, akala mo naman ay napakalayo ng bahay ni Ino kung magmadali ka. Natatawang sabi ng matanda. O siya, pumunta ka na ron at mukhang excited ka. Excited talaga si Patricia dahil may surprise raw si Ino sa kanya. Pagdating niya sa bahay nito ay pinadiretso siya ng mga kasambahay sa likod bahay. Lalong tumaas ang excitement niya nang makita ang setup sa pool area. May mga rose petals pa sa pool at may mga scented candles na nakapaligid sa pool. Yun ang unang beses na may gumawa sa kanya ng ganoon. Valentine's Day ba? Tanong niya nang makita si Ino na nakatayo sa isang mesang romantic din ng disenyo. Araw-araw ay gagawin kong Valentine's para sa'yo. Nakangiting sabi ng lalaki sabay abot sa kanya ng isang pompon ng bulaklak. Pakorny ka ng pakorny habang tumatagal, Ino. Natatawang sabi niya. Hindi ko nga alam na corny pala ako. Natatawa ring tugon nito. Ipinaghila siya nito ng upuan at nang nakaupo na sila, ay bigla na lang may tumugtog na instrumental music. Dumating na rin ang kanilang pagkain. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng to. Anya sa lalaki. Nakikita ko naman ang pagmamahal mo kahit walang ganito. Hindi lang sa akin. Lalong-lalo na sa mga bata.
Yung pagiging mabuting ama pa lang, sapat na sa akin, Ino. Sa akin ay hindi sapat yun. Pasensya ka na, Pat. Gusto kong punan ng isang dekada na wala ako sa piling mo. Babawiin ko lahat ng Valentine's Day na wala akong naibigay na bulaklak sa'yo. Pilit na ininago ni Patricia ang kilig. Ilang araw nang para siyang nasa langit sa saya. Kung minsan nga ay kinukurot na lang niya ang sarili dahil baka nananaginip lang siya. Pagkatapos nilang kumain ay nagulat siya nang bigla na lamang lumuhod si Ino sa harap niya. Let's make everything official. Be my wife, Patricia. Hindi maalis ang tingin niya sa nakabukas na kahitang nasa kanyang harap. Agad talaga, Ino? Oo, late na nga eh. Dapat ay matagal na tayo nagpakasal. Sure ka ba? I've never been sure all my life. Sinserong tago ni Ino. Dahil sa narinig ay isinuot ni Patricia ang singsing. Magpapakipot pa ba ako? Oo na agad ako, syempre. Tumayo si Ino at saka siya marahang hinila para yakapin. I love you, Pat. Thank you. Bulong nito sa kanya habang yakap siya ng mahigpit. I love you too. Ninamnam nila ang init ng bisig ng isa't isa nang bigla silang makarinig ng ingay papalapit sa kanila. Si Janine ang nakita ni Patricia na papalapit at hinahabol ito ng ilang kasambahay. Ilang araw pa lang tayong hiwalay, nagpo-propose ka na sa iba? Galit na tanong ng babae kay Ino. Nag-usap na tayo, Janine. Hindi ako pumayag. Sigaw ni Janine. At lalong hindi ako papayag ngayon. Buntis ako, Ino. Galit namang binalingan ng babae si Patricia. At ikaw, tigilan mo ng ilusyon na to. Anong akala mo? Si Cinderella ka? Happy ever after to? No, hindi ako papayag na maging masaya kayo. Janine, saway ni Ino dito. You better think properly, Ino. Kapag hindi mo ako pinanagutan, ay sisirain ng daddy ko ang lahat ng meron ng pamilya mo. Ibinato ni Janine kay Ino ang isang ultrasound image at nag-walk out na. Hindi makakilo si Patricia. Para siyang nagising mula sa isang magandang panaginip. Ang mga hawakan ni Ino ang kamay niya, ngunit umiwas siya. Mag-usap na lang tayo bukas, Ino. Ngunit hindi yun nangyari, dahil kahit na anong gawin ni Ino, ay hindi niya ito nilalabas. Hindi alam ni Patricia kung paano ito haharapin. Ilang araw na itong nagmamakaawa sa labas ng pinto ng kwarto niya. Puntahan mo na lang si Janine. Yun ang pinakatama mong gawin, Ino. Anya habang nakaupo sa tabi ng nakalak na pinto. Ayaw niyang makita si Ino at baka maging marupok pa siya. Ikaw ang mahal ko, Pat. Magkakaanak na kayo. Patricia naman. Ino, hindi ka ba natatakot sa pwede niyang gawin? Wala akong pakialam. Mas magiging magulo kung ako ang pipiliin mo. Sige na, Ino. Umalis ka na rito. Wala namang magbabago sa relasyon niyo ng triplets. Hindi ko sila ipagkakait sa'yo. Pat, lumabas ka na riyan. Kausapin mo na ako. Umalis ka na nga. Aalis ako ngayon. Kakausapin ko si Janine. Aayusin ko lahat. Basta pagbalik ko, ang gusto ko'y harapin mo na ako at kausapin. Nang maramdaman ni Patricia na nakaalis na si Ino, ay nag-empake siya ng gamit. Hindi naman siya maglalayas. Gusto niya lang mag-hike sa Marlboro Hills para alisin ang mga ulap sa kanyang isip. Saan ka pupunta, Isyang? Tanong ng nanay niya. Magpapahangin lang ako, Nay. Huwag kayong mag-alala, babalik din ako. Ilang araw lang ako mawawala. Kayo muna bahala sa mga bata. Sigurado ka ba kung kaya mong umalis ng mag-isa? Tumango lang siya at umalis na. Napakatagal ng ibinyahe niya makarating lamang sa Marlboro Hills, pero hindi pa rin mawala-wala ang mga isipin niya. Dahil matagal na rin siyang hindi nag-hike, nahirapan siya makarating sa tuktok. Ganoon pa man ay masaya siya dahil kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam, kahit pagod ang kanyang katawan. Matapos magtayo ng tent, ay nagkape si Patricia habang nakaupo sa nakatumbang katawan ng isang puno. Sana ganito na lang palagi, walang komplikasyon. Sabi niya pa sa sarili. Maya-maya ay hindi na niya namalayang umiiyak na siya. Ang sakit-sakit lang dahil umasa siyang mabubuo na ang pamilya nila. Namumugto na ang mga mata niya nang may marinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Malayo pa ang tinig ngunit alam niyang si Ino yon. Patricia, nasan ka? Sigaw na naman ito. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang tinig at hindi nagtagal ay nakita na niya si Ino dahil sa flashlight na bitbit nito.
Bakit ka sumunod dito, Ino? Aba, syempre, mag-isa ka dito eh. Gusto mo ba ako mamatay sa pag-aalala? Parang galit na sagot nito. Dati na naman ako nag-hike dito mag-isa. At paano kapag na-sprain ka na naman? Paano kung biglang umulan? Paano kung walang tumulong sa'yo? Sunod-sunod nitong tanong. Relax, sabi niya sa lalaki. Huminga ka muna. Mukhang pagod na pagod ka pero salita ka ng salita. Mapapagod talaga ako. Halos takbuhin ko ang trail para makita kita agad. Hindi ka na kasi dapat sumunod. Mamamatay ako sa pag-aalala kung maghihintay lang akong bumalik ka. Akala ko ba'y kakausapin mo si Janine? Nag-usap na kami. Hindi siya buntis. Gawa-gawa niya lang lahat dahil gusto niyang magkabalikan kami. Her parents also know the truth. Wala ka nang dapat na alalahanin, Pat. Totoo na ba yan? Baka naman kung kailan nangangarap na naman ako, saka na naman may mananampas sa akin ng katotohanan na hindi tayo para sa isa't isa. Para tayo sa isa't isa, Pat. 10 years ago ko pa alam. Ani Ino. Kalimutan mo na mga kasinungaling ang sinabi ni Janine. Pero paano kung totoong buntis nga siya? We'll do a DNA testing. Sinabi ko na sa'yo na hindi kami madalas magkita. Nung nagkita kami ng huli sa Hong Kong, hindi ko matandaan kung may nangyari ba sa amin. Napapailing na sabi ni Ino. At kilala mo naman ako. Hindi ako irresponsableng ama. I'll support her. Pero pagdating sa kasal, hindi ko yun maibibigay sa kanya. Dahil ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Napalabi si Patricia dahil naiiyak na naman siya. Niyakap siya ni Ino at hindi na niya napigilan ng mga luha. Sa pagkakataong yan ay tears of joy na yon. Dahil naroon na sila sa tuktok ng bundok, hinintay na nilang mag-umaga para makita ang Sea of Clouds. Hindi naman nagpakipot ang mga ulap at ipinamala sa kanila ang ganda nito. Pagbalik nila sa Maynila ay agad nilang inasikaso ang kasal. Walang tutol maging ang nanay ni Ino. Ang totoo ay nakikita na ni Patricia na binubuksan na nito ang puso sa kanya. Kaya naman nakahinga na rin siya ng maluwag. Hindi na sila ginulupan ni Janine. Tuluyan ang nawala ang pangamba ni Patricia. Napatunayan din niya na totoo nga ang sinabi ni Ino na hindi nga buntis si Janine, ayon na rin sa mga magulang ni Ino. Isang simpleng kasal ang naganap makalipas ang 2 buwan. Kung mayroon mang pinakamasaya ay ang triplets na yata nila. Hindi na nagtrabaho pa si Patricia dahil ipinagbukas na lang siya ni Ino ng sariling bake shop upang mas marami siyang oras sa asawa, lalo na sa mga anak nila. Kung minsan ay mapagbiro ang tadhana, atras abante, parang ayaw ibigay ang pangarap niya. Ngunit naisip ni Patricia na baka kailangan ng mga hadlang na yon para mas malaman nila ni Ino kung gaano nila kamahal ang isa't isa, na kung ano man ang pagdaanan nila ay makapagpapatibay pang lalo sa relasyon nila. Alam ni Patricia na marami pa silang pagdadaanan, ngunit handa na siya. Hindi na siya matatakot at magdadalawang isip, dahil alam niyang mahal na mahal siya ng asawa at mga anak niya, na siyang pinagkukunan niya ng lakas at kaligayahan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.